Guys, welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kay PH Showbiz Update. So meron ito pabagat na Joel Villanueva, Jingo Estrada, Sara Duterte booking na tukoy na mastermind sa flood control project ? So yan yung panonoodin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So bago natin simulan, PH Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. Mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again na ba magat ng video ito, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Sara Duterte working na tukoy na mastermind sa flood control project ? So, PH Showbiz Update, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Para raw maranasan niya ang tunay na hirap sa loob ng kulungan. Ito lang yung mga nakakulong naka-smile pa rin. Tokwa talaga. Palibhasa mga mayayaman, di ba? Kasama na ng iba pang preso sa Quezon City Jail si dating Senator Bong Revilla na nasasangkot sa flood control scandal. Sang-ayon dyan ang ilang kaanak ng mga nakakulong doon para raw maranasan niya ang tunay na hirap sa loob ng kulungan. Matapos kasi ang 7 araw ng medical quarantine na ilipat na si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa regular na selda sa New Quezon City Jail. Diba? Doon din nakakulong yan yung iba pang... sinasabi ko sa inyo. Yung mga DDS kasi masyadong nilang minamama, kine-question yung pinagagawa ng admin. Kita nyo naman, pinapakinggan ng admin, di ba? Bong Revilla, walang special treatment. Di ba? Tsaka, nasa na yung sinasabi nila na walang nakukulong na big fish? So, anong tawag nila dito? Or, tahimik na sila? Di ba? I think tahimik sila dito eh. Or, gagawa-gawa na naman sila ng storya. mga preso pero hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga kasama o mga kakusa ni Bong Revilla sa kanyang selda. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado na bumisita sa dating senador. Basta we're praying that he will be safe. Pero kung nailipat na siya dito, Yes po. kamusta daw po siya po ngayon na nailipat na siya? We're praying. Opo. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. Opo. Thank you ko nga. Thank you. Ingat po kayo. Any message po lang sa mga supporters lang po? Salamat po sa panalangin. Dumalaw din kay Bong Revilla ang kapatid niyang si dating Antipolo Mayor Anding Inares, mga anak niyang sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Si Brian, aminado na mahirap ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya, ngayong nakakulong na naman ang kanilang ama. Hirap lang din po sa amin and ako, it's hard for me to also express how Given I din feel. yan, Given din yan talaga kasi ama naman nila yan. Yun nga lang, if ever mapatunayan talaga, sobrang solid ng mga ebidensya. Diba? Maano mo rin talaga na si Bong Revilla lang din yung gumagawa niyan. Diba? Yung actions nila, doon nagbabanda sa family. Ganyan naman talaga eh. The hard position to be in right now. Bukod sa pamilyang Revilla, may mga kaanak rin ang ibang PDL ang bumisita sa New Quezon City Jail. Sang-ayon ang ilan sa kanila sa paglipat kay Revilla sa regular na kulungan. Naranasan din niya kung paano rin yung mga ginagawa nila dyan. Walang special para sa PDL na nakakulong. Laging sinasabi nila walang BIP. Bakit ibukod pa sila kung walang BIP? Oo, para malaman din nila kung ano rin ang ano sa mga PDL. Siyempre, Tama, sasabi diba? yung mga PDL na kung anong hirap. Kita nyo. Nakatakda naman Kasi maglabas ng dapat desisyon naman ng- talagang solusyonan yung part na yan. Yung sa government natin na porkit mayaman ka, pwede kang mag-request ng aircon. Kahit sabihin mo na ikaw magbabayad ng kuryente, ikaw ng aircon, men. Hindi pa rin eh. Parang nasan yung essence or nasan yung diba? Nasan yung ng punishment kung ganyan na parang mabubuhay lang din pala siya ng malamig, diba? Hindi mainitan. Siguro yung electric fan or yung ceiling fan parang meron naman talaga niyan, di ba? Doon sa loob. Hindi ko alam. But, I think okay lang yun. Pero yung naka-aircon pa. Di ba? Like, what the heck, man? Dapat walang ganyan. Kasi, kung meron man ganyan, sana magaya nung issue kay Vitalive. Ever totoo yun, di ba? Na maisiwalat din talaga. Kasi ayaw natin ng ganyan pare. Na, kaya tayo hindi umuunlad. Puro inaana yung di ba? Yung nasa gobyerno natin. Or mostly. Though hindi ko nila lahat. Mostly, di ba? Mostly, marami pa rin yun.
Sandigan Bayan sa musyon ng kampo ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial sa Camp Crame. Sa February 9 naman ang bagong pagbasa ng sakdal kay Revilla at iba pang akusado na haharap sila sa kasong paglustay ng pondo ng bayan dahil sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Tila next in line na rin umano ang iba pang opisyal na kaalyado ni Vice President Sara Duterte na nauugnay rin sa korupsyon ng flood control projects. Tila nagtuturuan na umano ang mga ito, lalo pat inamin na ni Hoy, dating Senator Bong Revilla totoo ba to? na inutusan lamang umano siya ng mga Duterte. Totoo to? Kailangan kong i-check to Kasi kung if ever totoo to, what the heck man? Bong Revilla inaming inutusan lang siya ng mga Duterte kaya niya nagawa ang magnakaw. Pero I think men, kahit nasabihin natin na na inutusan lang si Revilla is kumag pa rin siya, di ba? Kasalanan niya pa rin yan kasi nakinabang din siya sa yaman ni siya parang grade 1, walang sariling isip. Diba? So, I think dapat mabulok pa rin siya. Kahit ano man yung excuse niya. Pero good thing yan, madadama yung iba pang mga mastermind or yung mga ka-level niya. Check ko yan kung totoo ba yan. Baka di totoo GMA. Kaya niya nagawa ang magnakaw. Ito ay matapos niyang sumuko sa pulisya at itinuro si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ito mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong, Attorney, ano na ba? Kumusta na yung kay Jingo Estrada? Ito na ang sagot dyan. Yung sa February 2 at 12, last na chance na ito nila ni Jingo Estrada, mga kabunyog, ito na yung huling tsansa ni Jingo Estrada. Marami ring nagtatanong, si Bunuan, matapos mag-appear doon sa hearing ng Senado sa Blue Ribbon, libre na ba siya? Hindi. Sa katunayan, huling tsansa niya rin. February 2 at 12, huling tsansa rin ni Manny Bunuan. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at saka si Estrada at saka si Bong Revilla Hindi hinahanap ay mga respondents ito. Sila ang inireklamong plunder kinasuhan sila ng plunder, nireklamo sila sa DOJ. Kaya sa darating na February 2 at 12 ay mayroong preliminary investigation, mayroong hearing. Dapat umattend sila dyan. Si Bong Revilla dahil nakakulong na, yung kasing pagkakakulong ni Bong Revilla, ang kaso doon, malversation at saka graft. Ito, iba na naman ito. Plunder na naman ito. Ibig sabihin, si Bong Revilla, pag nakita na naman dito na mayroong probable cause, sasampa na naman siya ng kasong plunder. Panibagong kaso naman itong haharapin niya, dagdag doon sa unang dalawang kaso kung saan nakulong siya. Yung kasing kaso kung saan nakulong siya, graft at saka malversation. Yung graft, nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation, non-bailable. Pero ito, bago na naman to. Bago na naman ito. Si Jinggoy naman, saka itong si Bunuan, ano talaga to? Matapos siyang hearing na yan sa February 2 at February 12, maglalabas na ng resolution ang DOJ. Pag naglabas ng resolution ng DOJ dyan na may probable cause, sasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. O kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. February 2 at February 12. Ano na yan? Last na hearing na kanila yan. Actually, sinubpi na sila. Ito yung balita mga kabunyog. Ayan. Ito yung balita dyan. Yan. Estrada, Revilla, Bunuan, pinasubpi na para sa preliminary investigation. Ngayon po yan na balita January 27, 2026. At ang binigay na pitsa para umattend sila sa hearing ay February 2 at 12. So, yeah. I think parang yan parang magkasing pecha nung yung impeachment sana dati. Di ba yung pinigil-pigilan nila about dun sa Fort Worth na yon. So, yun, parang dito bumalik itong mga senador naman yung inuna. Hindi ko mahanap yung post ng GMA na yun. Gusto ko makita kung totoo bang sinabi ni Revilla yun Mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bunuan, hindi siya makakabalik pa ng States. Kailangan niyang harapin ito kasi seryoso ito. Kaya di ba pinaliwanag ko na yan, yung pag-attend ni Bunuan doon sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos general denial ang ginawa niya, yung mga akusasyon sa kanya ay dininay niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi naman siya hinabol na nila Lacson Hinayaan lang siya. Kasi, hindi naman siya pwedeng pwersahin ng Blue Ribbon. Hindi naman siya pwedeng pwersahin na aminin niya yung mga sinabi sa kanya. Bahala siya. Pero sa korte, hindi sa korte, sa DOJ, preliminary investigation, hindi siya pwedeng general denial. Kailangang sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya doon. Kasi may mga ebidensya doon. May mga testigo, may mga documentary evidence. Kailangan sagutin niya yon ni Bunuan. Malinaw naman kasi yung mga testimonya ni Bernardo sa kanya Yung testimonya ni Bernardo,
na siya ay mayroong kickbacks sa mga projects ng DPWH. Yan. Si Jinggoy mayroon din, si Revilla ay mayroon din. Kaya ang kanilang mga kaso ay silang tatlo, plunder. Plunder na ito mga kabunyog. Iba ito doon sa kaso kung saan nakulong si Revilla. Bakit nakulong na si Revilla, sila Jinggoy at Bunuan hindi pa? Kasi yung kaso ni Revilla, hiwala yun. Malversation yun at graft. Ito naman If ever totoo yung mga kay case ni uli. Revilla, sobrang At saka malas kay na Jing- siguro ng buhay niya, no? Kasi yun, natalo siya ng eleksyon, tapos dito makukulong pa siya. Kapag karma nga naman yung kumikilos, di ba? Palakpakan. Tuloy. Jinggoy, plunder. Kaya yung ihihiring sa February 2 at 12 ay plunder. Ayan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano na yan? Hindi pa sila ligtas. Ano bang mga term nilang ginagamit doon ni Marcoleta? O safe ka na. Ito hindi. Malinaw dito, hindi pa sila safe. At saka si Bong Revilla, pwede pang madagdagan ng kaso niya ng plunder. Kapag ang findings ng DOJ dyan o ng Department of Justice ay may probable cause, madadagdagan na naman ang kaso ni Revilla. Hindi na lang graft malversation, madadagdag itong plunder. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya ano ito? Grabe Si Villanueva, iba naman yon. Tatlong cases of malversation naman yon. Eh di ba nung isang araw nagsubmit na si Villanueva? January 23 nagsubmit siya ng kanyang counter affidavits. Kaya hiwa-hiwalay yan mga kabunyog kasi hiwa-hiwalay kasing pangyayari yan. Hiwa-hiwalay na projects yan eh. Hiwa-hiwalay Yun. na proyekto Tsaka, yan. syempre, alam naman Iba't natin, ibang the more contractors the din ang involved merrier, yan. di ba? Mas marami silang, ginagawang kasalanan, mas bibigat yung mga pananagutan nila. So, hoping na makita pa nila yung iba. Di ba? Ibang kasalanan. Huwag niyong gayahin sino ba yun? Si Bungo, di ba? Na porket nandyan lang doon sa flood control, tapos parang makabig yung ibang kasalanan. Huwag ka na dyan. Di ba? Diretso ka na. Like anak ng tokwa. Lahat ng ginagawa niyong kasalanan, kailangan niyo yung pagbayaran. Di ba? Hindi ka pwedeng mamimili na, ito lang dapat yung kunin niyo. Ano yun? Para kumunti yung sentensya niyo. Tsaka pasensya din na kasi sobrang ng ilong ko para sinisipon kasi ako eh. Nakakainis. Itong kinasasangkutan ni Jinggoy, ni Revilla at saka ni Bunuan, iba rin. Sabi ni Eugene, tanong, anong nangyari sa kaso ni Villanueva, January 26? Yun po yung deadline niya para mag-submit ng counter affidavit. Yan yung deadline. Ang ginawa ng kampo ni Villanueva, hindi pa January 26 nag-submit na sila. Parang January 23 nag-submit na eh. Ang January 26, hindi yan yung pagdidesisyon. Yan yung deadline para mag-submit ng kontra sa laysay. Kaya ganyan din itong si Bunuan, si Estrada at Revilla. Yung February 2 at 12, yan ay pa lang yan, mga kabunyog. Yan yung last na hearing nila sa plunder case. February 2 at 12. Pagkatapos ng hearing na yan, magdi-decide na ngayon ang DOJ kung may probable cause. Yan malinaw na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin. Abangan natin ito. Ang pinapakita lang natin dito, una, si Bunuan, kahit nag-attend na doon sa hearing ng Blue Ribbon, akala mo parang hindi siya nadiin doon. Hindi ibig sabihin na hindi siya nadiin doon ay tapos na ang problema niya. Yung kasing sa Senado, sa Blue Ribbon, hindi naman siya hindi naman siya tinanong doon nila ng mga senador eh. Basta't sabi niya, hindi totoo yung mga aligasyon na yan, o hindi na siya tinanong. Tama. Tsaka ba yun? din naman Tama siya yun. eh. Hindi naman siya Innocent until pinipilit proven eh. guilty. Pero dito pa sa naman. DOJ, Pero yun nga, sobrang unfair lang talaga na porket malaki yung position sa DPWH. Diba? Like, okay pa. Hindi ka namin basta-basta mahol. Pero bakit kapag ka mga mahihirap para? Diba? Biglang labas ng mugshot eh. Inuhusgahan agad. Diba? Like, what the heck, man? Nalaman lang natin na nagnakaw ng 1 kilong mangga or 1 pirasong mangga. Kulong mugshot agad. Dahil mahirap eh. Pero kapag ka itong mga kumag na itong mga mayayaman, kahit milyon-milyon, kapag ka hindi, innocent until proven guilty. Like, what the heck? Nasaan yung fairness dyan, di ba? hindi pwedeng hindi siya sumagot. Hindi pwedeng hindi siya sumagot. Pag hindi siya sumagot, hindi siya umattend sa hearing, at hindi siya mag-submit ng counter affidavit, wini-waive niya yung right niya na magdepensa ng sarili niya. Kaagad-agad, probable cause na yan. Ito namang si Jinggoy, kaya napansin nyo, tahimik si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, alam niya, mayroon siyang mga kasong kakaharapin. Ito na nga yun, plunder. Kailangan niya rin mag-prepare ng sagot dyan at mag-attend sa hearing, February 2 at 12. Si Revilla naman, dagdag na lang ito. Kasi may nauna na siyang kaso, kaya nga nakulong na siya. Ito plunder naman to. Yung kaso niya kaya siya nakulong, graft at malversation. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Posible ba na mga kailang kaya mariresolve ng DOJ yan?
February 2 at 12, ay baka mga isang linggo. Mga isang linggo, may resolution na ang DOJ dyan. Ha? Oh. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ni Eugene, nauna si Revilla, wala kasi sa pwesto. Actually, isa rin yan. Posible yan. Siyempre, mahirap itong mga incumbent na kaupo. Kasi grabe yan. Talagang, pag inaristo mo yan, balitang-balita yan. Ayun pala. Kaya Pero, pala, mapipilitan napatunong pa rin din ako aristuhin yan. na bakit si Revilla sobrang bilis lang, di ba? Unang pumutok si Estrada at saka ito yung incheck sinong tawag dyan? Si Testdaman. Di ba? Tapos, si Revilla yung nauna. Kaya pala kasi walang posisyon si Revilla eh. Hindi siya kasalukuyang senador. So, si Jinggoy kasi, tsaka si Villanueva, kasalukuyang senador sila. Lalo na si Chis Escudero. Grabing yan. I think grabing connection ni Chis Escudero. Kaya parang kung mapapansin nyo, parang wala talaga. Parang sobrang kunti lang, di ba? Yung balita about sa kanya. Sobrang limit lang pag-usapan. Yung mga ebidensya parang hindi din talaga basta-bastang lumalabas, So yun pala yun, 'di ba? Parang may impluwensya pa rin talaga. So I think ang dapat gawin ng government diyan, kung nasangkot sa issue yung isang politician, dapat i-suspend muna. 'Di ba? Sana gayahin nila si Bato na wala pa namang waran pero biglang hindi na nagtatrabaho eh. Nagtatago. Basta't makasuhan sa Sandigan Bayan at ang Sandigan Bayan ay mag-issue ng arrest warrant, makukulong yan. Si Joel Villanueva, nag-submit na siya ng counter affidavit niya noong January 23. So, posible bang maunang maaresto si Villanueva kaysa kay Revis Estrada at Dunuan? Yes. Mauuna si Villanueva. Mauuna si Villanueva kasi mauunang ma-resolve yung kanyang kaso. Mauunang ma-resolve kasi nauna siyang nag-submit ng counter affidavit. Ito, magsasubmit pa lang ng counter affidavit nila at maghihiring. Pero I think February 2 din at yan, may kasi yan, impact mga din kabunyo? yan yung pakitang, hindi ko sinasabing pakitang tawa, pero parang ganyan ba, na maipapakita nila sa tao hindi daw, pero parang maipapakita nila sa tao na, kita nyo, kung guilty pa ako, hindi ako lilitaw ng ganito kaaga. Pero hindi natin pwedeng, hindi pa rin natin pwedeng kunin yan as parang, yan yung proof na hindi ka talaga guilty, di ba? Kasi pwedeng for the show lang naman yan eh. Di ba? Huwag kami. Preliminary investigation yan eh. Diyan, dinidetermine kung may probable cause na talaga, kung dapat talagang sampahan ang kaso. Yung kasing mga investigation ng Senate Blue Ribbon, in aid of legislation lang yon. Yun namang sa ICI, ganun din. Investigation lang yon para magtipon ng pagkumuha ng ebidensya. Pero yung talagang binibigyan ka na ng pagkakataong sagutin mo, subpina na ang tawag doon, pinapasubmit ka na ng counter affidavit, preliminary investigation na yon. Diyan na yan sa DOJ. Ito na yon. Si Villanueva, malapit nang ma-resolve yung niya, kaya mas mauunang makulong yan si Villanueva. Mauunang makulong yan. Itong kay Bunuan Pero sa regardless Estrada, naman kung nahuli sino yung February mauna 12 pa lang. makulong, importante naman is makulong lahat. Yan lang naman yung gusto natin, di ba? Makulong lahat. So, yeah, tuloy. Ayan, okay? Okay, mga kabunyog, mga kabayan. Ha? Ito, mga kabunyog. Ito, pag-usapan natin. Parang ang napapansin nyo rin ba? Pareho ba tayo nang napapansin? Ang tahimik nila, mga kabunyog, ang tahimik ni na Escudero, Estrada at Villanueva, nararamdaman nyo rin ba? Wala, no? Naalala nyo nung mga panahon? Balikan nyo nga mga kabunyog yung panahon. Yung mga bandang February. Yung February 2025, nung kapafile pa lang yung impeachment at ang Senate, ano bang posisyon ni noon? Ang Senate President si Chis Escudero. Ang Senate President pro tempore si Jinggoy. Majority floor leader yan si Joel Villanueva. Naalala nyo yan noon nung sila yung nasa liderato ng Senado? Nung nasa liderato sila ng Senado, ang yayabang yan eh. Ang yayabang yan, di ba? Kabunyog Aurelio Salvador. Kabunyog Jess, si Chis Escudero noon. Sabi niya, siya raw ang masusunod. Kung ayaw niyang magkaroon kaagad ng pagdinig dun sa impeachment ni Sara eh. February 5 pa lang, nandun na sa kanyang opisina sa Senado yung articles of impeachment, pero hindi niya, binaliwala niya. Kahit anong pressure, wala, hindi siya, o ngayon, sige nga, Chis, sige nga, yung problema mo, ikaw naman ngayon yung may problema. Si Joel Villanueva nun, may mga padila-dila pa. Kino-coach pa si Amy Marcos kung anong gagawin kay Risa. Parang ngayon, sila nasaan na eh. Nakita nila yung hinahanap nila. Wala. Yan kasi kayo kaka-weak leader nyo yan eh. Masyado nyo kasi china-challenge, di ba? Ayun,
parati kayong call out ng call out na ano ba yung gobyerno natin, mahina. Tapos ngayon naman, kapag nagpakita naman ng lakas, sasabihin naman, abuse of power, pinopolitika. Di ba? Like, what the heck, man? Hindi mo, wala ka nang marinig sa mga ito ngayon. Si Joel Villanueva kahapon nag-file ng kanyang counter affidavit. Talagang inaasikaso niya na hindi siya makulong. Inaasikaso niya na hindi siya makulong. 3 ang kaso niya ng malversations. Nag-submit siya ng counter affidavit. Ano yun eh? Dati, noon pag nagsasalita sila, wala naman yang gawa-gawa lang yan mga kaso laban sa amin. O sige nga. Sige nga. Nasaan yung sinasabi niyong Nasaan yung sinasabi Kaya niyong ito para kapag walang ebidensya laban sa inyo? napatunayan or naging guilty talaga yung hatol kay Villanueva. So, parang ito na yung pattern niya na parang, 'di ba? Siya, magigilty siya. So, kita niyo naman, bago pa yung niya, dapat mag-reply siya nag-reply siya ng maaga to show lang siguro, 'di ba? Ipakita na kita niyo ganito yung guilty, dapat maaga. Pero what if ang ending niya is guilty? Is parang pwede nating i-connecto dati, 'di ba? Na nung bago pa sila madawit sa flood control, parang alam niyo yung sobrang hands-on nila sa flood control. 'Di ba? Tapos yun nga, sa sobrang hands-on nila, nung nasangkot na sila sa intriga, biglang yun yung gagamitin nila na, anak ng tukwa, kung involved ako sa flood control, bakit ako mangunguna dyan? Abay-bay balay ko sa'yo. 'Di ba? Baka ginagawa mo lang yan, pakitang tao or, parang inuunahan mo lang para medyo hindi ganun kalakas yung value. Tsaka I think part pa rin na, pwede naman siyang tawaging tactic eh. 'Di ba? Same as dito, kapag kunyari ito, kiniklaim ni Villanueva na kung guilty ako, bakit ako yung unang 'di ba? Ako yung unang nag-submit, ako yung unang pumunta dito. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng panghawakan na kesyo ikaw yung una or ikaw yung hands-on sa mga bagay na yan. Di ba? Parang, hindi yun enough para masabi mo na hindi ka talaga dapat pagdudahan na involved ka dyan eh. Di ba? Kumbaga, parang lumang tugtugin na lang yan. So, in the future, kung may magtatry na gumawa niyan, is wag na, di ba? Wag kami, hindi kami pinanganak kahapon. Okay? Di ba? Si Jingo Estrada noon, maingay din yan. Lalo na si Chis Escudero. Si Chis Escudero noon, araw-araw nagpipreskon. At yung kanyang pinipreskon noon, yung kanyang kayabangan, yung kanyang kaarugantihan, yung kanyang kahambugan, na parang akala mo, walang makakapasunod sa kanya. O sige nga ngayon, ano nang nangyayari sa kanila? Parang si Chis, may ginagawang hakbang ito, parang inaariglo eh. Umaariglo ito si Chis eh. Kaya siguro parang tahimik. At saka sila noon, kung makakontra sila noon, sobra. Kala mo sila na yung pinakamagagaling. Hindi mo sila pwedeng, hindi ka pwedeng mag-suggest sa kanila kung anong tingin mo. Sila yung tingin nila tama. Actually, So, ang mahirap tahimik. dito para May naririnig ba kayo kay Chis? May naririnig kasi, itong mga kaalyado kasi nila Sara Duterte, alam naman natin, gipit na gipit sila. So, parang, pwedeng, ang option na lang nila is, sabihin yung mga mastermind para mabawasan yung mga kasalanan nila. Pero sobrang mahihirapan silang gawin yon. Kasi yun nga, nakaasa sila or parang nakikita din nila sa survey na umaangat pa rin si VP Sara. Diba? Is parang yun pa rin yung pinanghahawakan nila. Alam niyo yung sobrang hirap ng posisyon nila na ilalaglag ba natin si Sara Duterte ngayon para makalabas tayo sa nangyayari sa atin ngayon or hintayin na lang natin na baka manalo siya by 2028. Alam niyo yung ganyan. I know for sure kung magkaroon man ulit ng impeachment, parang ganyan pa rin yung judgment ng mga senador eh. Diba? Which is yun nga nakakalungkot. Actually sa impeachment hindi naman ako umaasa masyado na may impeach nga si Sara Duterte. Kasi politicians, power, wala. Diyan talaga sila eh. Power talaga yung important sa kanila. kayo kay Jinggoy? May naririnig ba kayo kay Villanueva? Wala. Bakit? Kasi abala sila ngayon sa pagsagot sa kaso nila. Nagsasubmit sila ng counter affidavits nila. Si Villanueva, 3 counter affidavits ang isasubmit niyan kasi 3 cases ng malversation. Dapat yung 3 na yun, madismiss lahat. Pag may isa o dalawa doon
na ang resolution ay may probable cause? Wala. Wala na. Naalala nyo si Bong Revilla? Si Bong Revilla, Friday i-file yung kaso. Pagka-file ng ombudsman ng Friday, Monday ni-raffle ng ombudsman ay ng Sandigan Bayan. Monday. Pagka-raffle, nung mismong araw na yun na Monday, naglabas ng arrest warrant. Pagkagabi, nag-surrender si Bong Villanueva. Ang bilis, ano? Ang bilis. Ha? Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Bigla ngayon, hindi ako kasi. Nasubaybayan ko kasi yung mga yung panahon na ipinasa ng Kamara yung impeachment ni Sara. Pagdating sa Senado, ang yabang ni Cheese, ang yabang ni Jinggoy, ang yabang ni Villanueva. Sila yung top leadership noon ng Senado. Senate President si Cheese, Senate President pro tempore si Jinggoy, Majority Floor Leader si Joel Villanueva. Talagang hinarangan nila yung impeachment ni Sara at ang yabang nila niyan. Ang yabang. O ngayon, nasaan na yung yabang? Nasaan na? Sige nga. Parang ano nga sila eh. Oh. Parang Wala na. yung mga Siguro senador nila, parang medyo kumakabig doon sa na lang, sa West Philippine Sea, yung sa China issue, Parang I think takot din sila na magisa dito sa flood control talaga, or baka bandahan din sila. Kasi kita nyo naman, di ba, si Jinggoy, si Villanueva, halos parang pumutok na yung ugat dito i-imbestiga eh. Pero naglanding pa rin na involved pala. Ha? Ayaw nang magsalita kasi alam niyang malaki ang problema niya. Si Jinggoy ganun din. Si Joel Villanueva ganun din. 'Di ba? Kasi kung talagang matapang sila, kung talagang matapang sila, yung press ko na yun ng minority, present yung minority report, dapat nandun silang tatlo. Ay bakit wala sila doon? Si Marcoleta lang ang nandun Si Marcoleta at saka si Aimee. Wala. Ayaw. Hindi, parang ganito eh. Ang stand na yata nila ngayon nila Joel Villanueva, nila Jinggoy at saka ni Escudero. Huwag na muna ninyo kaming idamay dyan sa mga minority report nyo. Kayo nang bahala niyan, Marcoleta at Senador Marcoleta at saka Senador Aimee. Kami may problema rin kami. Mabigat yung problema Sino namin. ba yung may Pag hindi namin pinagkamabigat kulong na kami. problema sa kanila? Ha? Si Bato, di ba? Si Bato talaga, kahit na wala pang warrant, sobrang paranoid na, di ba? So, mas worse yung napagdadaanan ni Bato. And I think deserve niya naman yun, di ba? Sa kabila ng mga pinagkagawa nila dati ng administrasyon nila. Kulong sila. Alam nila yan. Ramdam na nila yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, tama ka, kabunyog Abi Jean Binalay. Noon talaga, sos, yung yabang ni Cheese noon, Yung yabang ni Cheese, yung mga cute ni Cheese noon, yung mga taas ng kilay. Tapos pag sinasabihan mo na, i-consider mo naman yung konstitusyon. Ang nakalagay naman sa konstitusyon, forthwith. Sabi ni Cheese, ako ang mag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Huwag niyo akong Tokwa na diktahan. yan. Akala Sige niya nga, siguro Cheese, yung pagiging Cheese, Senate President is parang absolute, di ba? Parang, Senate President ka, lahat ng judgment mo, di ba? Or yung judgment mo lang yung masusunod. Anak ng tokwa, nagkaroon pa tayo ng ganyan mga constitution kung hindi mo lang din pala susundin. Magbabase ka lang din pala. Kasi papansin nyo dati, I think majority talaga eh. Di ba? Nagsasabi na yung forthwith na yun is agad-agad. Pero parang sa kanya, ito yung pagkakaintindi ko eh. Like what the heck, man? Kala mo talaga, na ngayon. Tapos si Jinggoy noon, mayabang din si Jinggoy noon, si Joel Villanueva noon. Pabalik-balik dun sa mikropono. Siya na lang halos lahat siya na lang halos lahat nagsasalita noon. Ano sila ngayon? Comité de Silencio. Comité de Silencio. Nakita nyo? Parang nakita nila yung nangyari kay Bong Revilla. Iniisip nila baka sumunod na kami diyan. Para kailangan asikasuhin namin tong malusutan. Kasi nasa DOJ na yung mga kaso nila. May mga plunder cases si Jinggoy. Kaya mga kabunyog, mga kababayan. Malapit na yan, huwag kayong mag-alala kasi binigyan na ng deadline itong si Joel Villanueva para mag-submit ng counter affidavits niya. Binigyan siya hanggang January 26. Pero hindi na hinintay ni Joel Villanueva yung January 26. Kanina nag-submit na siya. Kaya lang, tatlo yan tatlong malversation yan. Shout out kabunyog Eduardo Susalo dyan sa Mindanao. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Si Jinggoy, naiisip siguro ni Jinggoy, makukulong na naman kami. Nakulong na kami nung 2014 ni So sana din, Bong Revilla. Ngayon ewan naman, ko kung makukulong pwede na. natin i-message to sa Comelec, na kunyari ito, si Revilla, si Jinggoy, na parang 2 times mahigit, or 2 times na, di ba, nakakulong na involved sa mga ganitong corruption. Sana naman, iban nyo na yan, di ba? Wag nyo nang patakbuhin yan. Please lang, di ba? Please lang talaga. Please lang.
Kasi mahirap yung ganyan na parang anak ng tokwa, sobrang luwag Kasi di mo talaga pwedeng sabihin pa rin na, I mean, me, myself, yung mga na-quit talaga, hindi ako naniniwalang 100% dun is clean Di ba? Pwedeng, sobrang talino ng abogado nila. Pwedeng, dahil sa connections. Pero pwede din namang totoo talaga na na-acquit sila, di ba? Sobrang daming pwedeng mangyari or sobrang daming reason kung bakit na-acquit yung isang, yung isang akusado. Kasi, di mo talaga masasabi na lahat ng acquitted is clean. Para sa akin lang naman yun. So, sana naman, di ba? Yung mga may mga ganitong mga mababigat na kaso na please lang wag nang patakbuhin. Ewan ko kung saan nila nakuha yung Kasi parang I think insulto na yun sa Pilipinas sa mga kababayan natin. Diba? Kasi I think tatakbo pa rin to Tapos, sasabihin, kita nyo, acquitted naman ako Like, what the heck? Tuloy. Si Cheese, dati palaban yan. Akala mo wala siyang Pero ngayon parang nakiusap yan. Sa tingin ko lang, parang nakipag-ariglo yan Pero hindi. Pre-nature natin mga kabunyog, hindi uubra yung mga ariglo-ariglo na yan. Kung nakipag-usap man yan, huwag nating payagan yan. Huwag nating Sabi ni Buddy Aguilar, ang lakas mga asar ni attorney. Hindi. Naalala ko kasi nung panahon. Naalala niyo ba yung mga panahon na yun? Nung pinasa na ng Kamara yung impeachment tapos nasa Senado na, ayaw talaga ni Chis Escudero. Tapos susuportahan naman ni Jinggoy, susuportahan ni Joel Villanueva. Shout out kay Nid Pabilonia habang naghihintay sa misis niya sa Alabang. Hindi, naano lang ako. Kasi kapansin-pansin talaga ang tahimik, wala kang marinig. ang nag-iingay na lang sa minorya si Jaime saka si Marcoleta Si Bato nagtatago. Si Bongo ganun din. Ang din ni Bongo. Hindi na muna ako sasali diyan sa mga pag-atake na yan. Na muna ako. Kasi posible ring ma-involve ako sa sa ICC, baka lumabas din ang arrest warrant ko. Pangalawa, baka yung mga problema ko sa plunder, kinasuhan ako ni Trillanes, lumabas na rin. Magkano daw ang bayad sa akin, sabi ni Stephanie. Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi talaga, Hindi, napapansin ko lang. Ilan sila sa minoryaan? Siyam. Sino na lang ang maingay sa minorya? Si Marcoleta at saka si Jaime. Si Robin Padilla nga, hindi na maintindihan kung anong gagawin. Partida. Gusto pa nilang gawing vice president yan. Dahil ba sa kilala siya. Artista. Kita nyo nun, walang laman, diba? Hindi nyo nga ma-defend yung mga kasama niya Though, sinusubukan niyang i-defend, pero wala. Nag-e-end lang din na parang sobrang ingot, diba? Nakakatawa. Si Revilla si Padilla. Yun din. Alan Peter Cayetano. Ayaw na rin pumalag si Cayetano kasi marami rin siyang posibleng issue sa kanya. Doon nga sa Taguig, mayroon ding mga proyekto doon ang Diskaya. Kaya siguro si Cayetano, tahimik na rin. Ayaw ko na muna. Yan yung mahirap dyan. Kumbaga, sila noon ng mga kung mayayab. ako yung politician, tapos involve ako sa ganyan, bago ako sasabat, maglilinis muna ako ng bakod, like anak ng tokwa, sasabak ako doon, di ba? Gigisahin ko lang yung sarili ko doon. Kasi, every time na, magkakaroon ka ng magdi-disagree kayo mga kasama mo dyan, hanapan ka talaga nila ng butas. Hindi yan sa pinupolitika ka. Butas mo talaga yan na, sumisingaw na. Di ba? Yung iba, hindi nag-iingat din Ewan ko itong tatlong to, nag-iingat ba to? Si Escudero kasi parang yung sinasabi sa balita, may bagman, di ba? So, meaning, matalino. Si Villanueva, yung sa kanya, ewan ko kung totoo yun, pero sa simbahan, grabe yun, para. Grabe. Bigla ngayon na nahimik. Tama si Loving Person. Sabi ni Loving Person, I remember ang sabi pa ni Chis noon, bakit daw minamadali? Kaya ito mga kabunyog, mga kaubayan. Ang buhay ay weather lang. Hindi lahat ng panahon kayo ang nasa taas. Yan na. 'Di ba? Sila Joel Villanueva kasi si Jinggoy, sinagot nila yung sumagot sila, kaya lang mabigat yung kaso ni Villanueva kasi 3 malversation cases yun Kailangan yung 3 malversation cases na yun madismiss lahat. Kasi may isa lang doon na malversation case na mag-prosper. Ibig sabihin, makita ng DOJ na may probable cause. Dapat yung 3 madismiss.
Kaya kailangan magaling yung depensa. Kailangan magaling yung depensa. Yung mga style doon sa hearing sa Senado, yung general denial, hindi obra yun. Pag mayroon ka ng kaso sa DOJ, preliminary investigation, general denial is a weak defense. Kaya yung sino ba yung mga nag-general denial doon? Si Ulaybar, si Maynard Ngo, tapos pati si dating DPWH lumita na pala si Maynard Ngo. Hindi ko general nakita denial yun. yun eh. Pag doon sa Senado, pwede kang general denial. Pero kapag preliminary investigation sa DOJ, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan sagutin mo ng maayos, punto por punto. Di ba? Kaya yan si Villanueva, sabi nga ni Buying Rimulya, gumagalaw daw sana si Villanueva. Kinakausap yung mga testigo na bumaliktad na, sila Bryce Hernandez, sila Mendoza. Oh, kaya lang nabantayan. Sabi ni Ombudsman Buying sa abogado ni Villanueva, ikaw, Attorney Munisguera, alam ko ginagapang mo ang mga testigo mo. Ayusin mo mo. Mag-usap tayo. Hindi pwede yan. Syempre, hindi na nakakapanibago yan kasi yan naman talaga yung parang last resort ng mga magnanakaw talaga. Yung makipag-ariglo, Kasi, syempre, dudamat sila yan, eh. Diba? I mean, minamat na nila yan. Isipin nyo, kunyari, 1 billion yung, 1 billion yung nanakaw nila. Syempre, kung mag-iisip sila na mabuti, susuhulan nila yung mga witness, papalabas sila ng 100 million, which is, sa mga witness na yun, or sa mga babayaran nila, sobrang laking pera na nun. Diba? So parang dudamat na sila na parang okay na to kaysa naman sa makulong pa ako, mawala yung lahat ng assets ko, mawala yung lahat ng ninakaw ko. Diba? So parang yan talaga yung last resort nila. Kaya sometimes di talaga tayo nagugulat kung bakit yung mga witnesses bigla-bigla na lang bumabalik na Kasi posibleng may mga ganyan talaga, mga impluensya ng mga bayad-bayad thing, which is hindi imposibleng mangyari yan. So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, ang video to is mula kay PH Showbiz Updates. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin Pilipinoy, like, comment, share, subscribe. Also, Attorney Enzo pala. Subscribe na rin yan. And then, yeah, supportahan nyo rin Attorney Enzo. Sobrang updated niya sa mga nangyayari sa politika. So kita nyo naman yun. Bong Revilla, siya yung nauna. Tapos syempre, susunod ito si Tess Daman, tsaka si Jinggoy, tapos si Escudero. So, sobrang dami, men. Kung big fish lang yung pag-uusapan natin, I think marami-rami yung may papakulong ng admin ngayon. So, ewan ko kung up until now ba is yung mga DDS nagko-comment pa rin sila na wala namang big fish. Diba? Ewan ko kung nagagawa pa nila yan. Or baka doon na naman sila pumunta sa other argument nila na kesyo, pinopolitika eh. Di ba? Pero I think mahirap yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin pinopolitika lang eh. Or gawa-gawa lang eh. Kasi may mga ebidensya, di ba? So meaning, kung may mga lumitaw na ebidensya, I think 90% or 99% totoo talaga yung mga binabato sa kanila. Di ba? So, yeah. Luckily na lang din kasi kita nyo naman, nakikinig din naman talaga yung admin, knowing na ayaw ng mga kababayan natin na nasa marangya or, magaan kang kulungan, komportableng kulungan, is pinapakinggan naman ng gobyerno. So, sana, talaga yan, kahit behind the cam is ganun pa rin. Baka kasi, dahil sa impluensya, is biglang, hindi natin alam, ililipat hating gabi, dyan ka sa aircon. Sana walang ganyan. And I think crowded naman siguro dun. So, mapapansin nila yan, So, yun lang naman yung gusto natin. Dapat fair tayong parusahan. Mahirap man o mayaman. Diba? Kung sasabihin nila, gastos nila lahat, aircon, kuryente, like what the heck man. Hindi ganyan yung pagpaparusa, diba? Hindi ganyan yung pagbabayad. Kasi kinukulong yan for a reason para mapagbayaran yung kasalanan nila. So, paano nila totally mapagbabayaran yung kasalanan nila? Kung marangya lang din yung buhay nila or komportable sila. Di ba? So, yun lang naman. So, again, ang video to is malaki page Showbiz Update. So, syempre, supportahan nyo yan. Original video in the description box below. So, yung kay Sara Duterte, di na natin yan. Di natin alam kung saan talaga hanto yung impeachment na yan, So, if ever yun nga, isa din yan sa kinakatakot natin na if ever makulong tong mga senador na to, tapos baka kapag ka naging presidente si Sara is, magulat na lang tayo makakawala, diba? Kaya ako, tinipredict ko na ngayon
na if ever maging presidente si Sara Duterte, wag naman sana. Makakalaya na si Kibuloy. Pinipredict ko na yan para. Diba? So anyways, hanggang dito lang muna. So again, that's it. Attorney Enzo, subscribe niyan. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Papanasi out.